Hi everyone! Part 3 ito ng video kung paano kikita ulit ang aming parisan. At ito nga ang mga ginagawa ko maliban sa pag-e-experiment ng mga bagong dish na no-offer. Kinailangan ko rin mag-reduce ng mga expenses sa pamamagitan ng pagko-cost cutting at sigurado ako sa pamamagitan nito ay makatulong ma-improve ng konting profit dito. Dahil nga sa mga nagdaang buwan ay talagang nakakaranas kami hanggang ngayon ng kalugian. Dahil siguro sa tumal ng panahon sa panibagong pwesto at sa sobrang dami ng kakompetensya. Para makasurvive sa distress sa larangan ng financial ay kinailangan natin mag-cost cutting. Para magawa ko ang pagko-cost cutting, unti-unti kong pinuputol ang mga delivery ng aking supplier everyday once na makahanap ako ng wholesaler supplier. Alam naman natin na once na makabili tayo ng bulk order or maramihan ay nalilisen ang presyo or nababawasan ang presyo. Pamamagitan yan ay nababawasan din ang expenses natin araw-araw. Una ko nga hinanap ang mga wholesaler ng mga materials na ginagamit namin. Dahil alam ko ito muna ang kaya kong bilhin sa budget na meron ako. Ito nga't ang akin na pamili ay ginawan ko rin ito ng pantry dito sa panibago naming unit na nilipatan. Once na pumunta ako sa side na ito ay makita ko kaagad kung ano pang mga kulangan na kailangan kong bilhin. Sa totoo lang dahil wala naman akong malaking fund at para lang masimulan ko ito ay paunti-unti ko lang itong binibili. Pagkatapos ng isang linggo at nung nagkaroon ako ng fund ay naghanap ako ng wholesaler ng bigas. At dito ko nalaman ang profit margin na kinikita ng mga nagsusupply ng bigas sa amin araw-araw. Bumili ako ng 6 na sako dahil ito lang ang kaya ng fund ko at ito ay pang 2 linggo lang na saing sa aming parisan. Ngayon ko lang nalaman na 12 kaban pala ang nagkukonsume ng aming parisan sa buong isang buwan. Kala ko noon 300 pesos lang kinikita sa kada isang kaban. Dahil iyan ang finifeed na information sa akin kapag nagpapahanap ako ng wholesaler ng bigas. Kaya kung ikaw ay may negosyo, maliit man o malaki, kailangan mo maging hands-on sa lahat na bahagi ng iyong negosyo. Para aware ka din sa mga nangyayari sa proseso ng negosyo mo at maiwasan ang kalugian. Once kasi malugi tayo, hindi nakakayanan ng expenses nito at humahantong ito sa pagsasara ng mga negosyo. Kaya ultimo kahit sa maliliit na bagay ipinapakialamanan ko na ito. Tulad ng kung paano ang paggamit ng gas nang mas makakatipid kami. Usual practice namin na once na matapos sa pagluto ay hinihinaan lang ang apoy para ma-maintain ang init ng sabaw. At sobrang ramdam ko ang bilis ng pagkaubos nito. Kaya pinatigil ko ang naging practice na iyon. Once maluto, hindi na ito hinihinaan, pinapapatay ko na ang apoy. After 3 hours, saka ko ito pinapabuksan para mainit ulit ang sabaw. Once uminit na at kumulo, ay pinapapatay ko nga ito ulit hanggang sa matapos kami sa aming pagtitinda. Basic at napakasimpleng bagay lang ito. Pero tingin ko itong mga simpleng bagay ang magpapalisin ng mga expenses or magbabawas ng mga expenses at mas ma-improve ang profit. At hanggang dito na muna ang ating video. See you next time. Bye!